Bisection method. Kunin natin yung root ng function using bisection method. Given yung a tsaka b. Midpoint, ito m, a plus b over 2. Ito yung formula ng midpoint. Bali a plus b is 1 plus 3 over 2 equals 4 over 2 equals 2. So ito na yung midpoint natin. Tapos yung f of a, naman, itong a, substitute lang natin dito sa f of x. Bali f of a magiging f of 1 equals 1 squared minus 3. 1 squared is 1, and then negative 2 ang f of a natin. Itong f of m, bali ganoon lang din. Ito, substitute natin dito. Magiging f of 2 equals 2 squared minus 3 equals 4 minus 3 equals 1. No? So, yun na yung f of m natin, 1. So, f of a times f of m, multiply lang natin yung f of a tsaka f of m natin, that would be negative 2. Tapos, meron tayong condition, if f of a of f of m is negative, use m1 as b2. Bali, dahil negative yung nakuha nating f of a times f of m, papalitan natin yung b ng m. So, ito. Ayan, yun yung mangyayari. Tapos, ikikip natin yung 1 sa a. Tapos, repeat process lang ulit. Pansin nyo, yung f of a, f of m natin is positive na. Yung a naman, yung papalitan natin ng m. Ayan o, yung 1.5, pinalit natin sa m. Tapos, kinip natin yung 2. Tapos, yung midpoint nun is 1.75. Ang root nito is 1.732. Ito yung final answer natin eh. And kung mapapansin nyo, padami yung iterations natin, no? Palapit ng palapit yung midpoint sa sagot natin, which is 1.732. Ulitin na natin itong process, ma-achieve natin itong 1.732. Percentage of error, kapag ang percentage of error natin is less than 0, sabihin natin mga 0.0001, malapit na yung sagot natin sa root, or nakuha na natin mismo yung root. So that's all about bisection method.